Nag-umpisa agad sa trabaho si Mayor Alfie M. Soriano ng Malasiki matapos formal na maupo sa pwesto noong Hunyo at 30. Sa loob ng unang linggo agad na inasikaso ang iba't ibang pangunahing pangangailangan ng bayan mula sa kalinisan, ayuda, pag-iwas sa pagbaha hanggang sa mga proyektong pangkalusugan. Pinaganda at nilinis ang mga pangunahing daan patungong Bayambang at mga ilang pangkalsada kabilang na ang palengke. Ayon kay Mayor Soriano, mahalagang maramdaman ng mga mamamayan ang malasakit na mga lingkod bayan, lalo na ngayong panahon ng taghirap. Namigay rin ang lokal na pamahalaan ng tig-5 kilong bigas sa bawat pamilya bilang agarang tulong. Ginamit na ang pondong nakalaan para sa kanila na hindi na kailangang hintayin pa ang panibagong sakuna bago kumilos. Itinigil na rin ang operasyon ng quarrying sa 7 barangay alinsunod sa paghahanda ngayong tag-ulan. Layon nito na makaiwas sa posibleng pagbaha na dulot ng mga iligal na gawain sa paligid. Isinusulong naman ngayon ang pagpapatakbo ng bagong ospital sa bayan. Sa kasalukuyan ay 24 oras nang bukas ang pasilidad bilang isang klinik, habang inaasahan na sa loob ng 2 buwan ay makakamit na ang permit upang ito'y tuluyang maging ganap na ospital. Tinututukan pa rin ng alkalde ang iba pang proyekto kahit kabi-kabila ang mga gawain. Isa na rito ang housing project na inisyatibo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inaasahang uumpisahan sa unang linggo ng Agosto. Okay lang naman, I started working on June 30 noong time. Anong araw ngayon, July 8. So, 7 working days na ako ay nagtatrabaho. So far, maganda naman na palinis natin yung going to Bayambang. Dami pa nating dapat linisan. Pati yung palengke, nilinisan natin. Actually, ngayon, nadidistribute pa kami ng bigas, 5 kilos of rice bawat bahay. Walang pinipili yan. Mayaman, mahirap, binopto man kami o hindi, bibigyan namin lahat ng kanilang bigas para maramdaman nila yung totoong pagmamahal kanilang mga lingkod bayan. Kasi alam niyo gawat sa panahong ganito, buwan na ganito gawat. So may konting pondo tayo dyan na nakalaan. Huwag na nating antayin na darating pa yung bagyo. So gusto ko lang maramdaman nila ang totoong pagmamahal ng kanilang mga lingkod bayan. Aside from that, yung isa pang project natin, yun sa quarry, huminto na rin yung quarry natin sa 7 barangays, namely Bacondao East, Bacondao West, Larag, Taluyan, Balite, Mangandampay at Barangay Lunag. Kasi lalo na ngayon, siyempre baka magkakaroon ng flash floods katulad nung nangyari sa Texas. Kaya we have to prevent that. Kailangan munang hinto nila yung kanilang pagkakwari ng mga... Kaya siyempre yung hospital natin, yun ang isa sa mga priority projects natin. Kanina kausap ko lang yung mga staff natin. At least hopefully 2 months from now magkakaroon na ng permit to operate yung ating hospital kasi mayroon pang mga tinatrabaho nila. But for now, nandyan, operational yan 24 hours pero not as a hospital, but as a clinic muna for now. Iba ang chief executive kasi ang dami mo talagang trabaho. Actually, nakakabigla rin sometimes itong pipirmahan mo ng mga papel. Diba, ang kapal-kapal. Pero okay lang. Kasi gusto natin yun para sa taong bayan. Sanay naman tayo na maglingkod talaga. Yun nga. Kaya nga sabi ko kanina, you cannot please everybody, diba? Talagang ganyan yan. Kung may kalaban ka na sa politika, gawin mo, maglinis ka ng bayan, sasabihin nila sa'yo, pakitang tao ka lang. Huwag mong linisan, sabi nila napakatamad. Anong gagawin natin? Di ba? Wala na. Yun lang ang pwede mong gawin, maglinis o hindi. Yung housing project ng mahal nating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, yung 4PH. So hopefully next week, pag makapagpirmahan na kami ng tripartite agreement with DSUD,
ang Pag-ibig and Municipality of Malasiki. Hopefully, first week of August, mag-i-start na yung construction ng pabahay program ng ating mahal na Pangulo. So, 2,220 yun na condominium type housing project ng mahal na Pangulo. Bagaman may ilang negatibong komento na naririnig, nananatiling focus ng liderato ni Mayor Soriano ang serbisyo at pagpapaabot ng tunay na malasakit sa bawat pamilya ng kanyang nasasakupan. Yan ang balita mula rito sa bayan ng Malasiki. Ito si Bombo Nerissa Ventura nag-uulat para sa Bombo Radio Philippines, the most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!